pwede ba natin ibigay ang pinakamalakas at pinakamataas na palakpak sa ating Panginoon? Hallelujah! Hallelujah! Pwede ko po bang marinig ang isang malakas na hallelujah? In 1, 2, 3. Minsan ba hallelujah in 1, 2, 3. Hallelujah! Purihin natin si Yahweh. Pasalamatan at sambahin ang ating Panginoon. Hey! Come on, let's give our praises to God. Hallelujah! We honor you today, Panginoon. Ikaw ang siyang mahayag sa aming kalagitnaan, O Diyos. Kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. Sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawa na. Come on, we say, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. Biyaya ng iyong kahabagan. Pinagdiriwang namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, oh Jesus. Hallelujah. Come on, let's give our praises to God. Hallelujah. Hey. Oh, Panginoon, kagalakan, kagalakan sa puso'y umaapaw at di maisalarawan ng awit at ng sayaw. O Panginoon, sa aming buhay, ang dulot ay pag-asa. Sa pagtigis ng iyong dugo, Jesus, mga pagkakasala ay napatawa na. O Diyos, pinagdiriwang namin ang iyong pagliligtas. O Diyos, biyaya ng iyong kahabagan. Pinagdiriwang ka, Diyos, namin ang tagumpay mo sa krus. Pinagdiriwang ka namin, oh Jesus. Hallelujah! Pwede ba nating itaas ang mga kamay na yan at ipalakpak sa Panginoon? Hallelujah! Come on, let's give praises to God. Hey! Come on, lift those hands, church. Oh, pinagdiriwang ka namin, Panginoon, ang iyong kabutihan at ang iyong kabanalan, O Diyos. Sing! Pinagdiriwang ka, O Diyos, walang katulad talaga. O manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Come on, we say, pinagdiriwang ka. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang, Diyos, pinagdiriwang. Oh, Diyos, walang katulad talaga. Oh, manunubos ko, mahal kita. Pinagdiriwang ka. Oh, Diyos, pinagdiriwang ka.
praises to you, Lord. Hey! Come on, lift those hands, church. Purihin ang ating Panginoon. Hey! Come on, we say. Oh, Panginoon. Oh, we thank you, Jesus. Kami ay narito, yes Lord, upang sumamba sa'yo. Ang lahat ay luluhod, itatanghal dakilang pangalan mo. Yes God, iisang tungkulin, hey! Iisang damdamin, ika'y aawitan, ang ngalan mo'y itataas, oh yeah. Come on, church, we sing. Iwagayway, oh yeah. Mga paay ilulundag, ilulundag, oh Yahweh. Purihin si Yahweh, oh Diyos. Kami ay narito upang magpasalamat sa iyo. Magpasalamat sa iyo, oh Diyos. Ang kagalakan mo, ang tanging lakas ng puso ko. Iisang tungkulin, isang damdamin, iisang damdamin, ika'y we sang ngalan mo'y itataas, oh yeah. Oh Panginoon, mga paay, oh Yahweh, purihin siya. Hallelujah. Oh, we sing. Oh, Yahweh. Oh, come on, say. Oh, yes, God. Ikaw lamang ang pag-asa. Yes, God. Awitan ka. Ikaw lamang, oh Diyos, ang pag-asa. Awitan ka, awitan ka. O purihin ka, Panginoon, purihin ka. Ang ngalan mo'y, come on church, let's sing it out for God. Hallelujah. Pwede bang ilundag yan sa Panginoon? Hey! Purihin, purihin si Yahweh. Ang ngalan mo'y, hallelujah, Lord. We praise you in this place today. Oh Lord, mga paay ilulundag, oh Yahweh, oh God, purihin siya. Oh, minsan pa ang ngalan mo'y itataas,
we praise your name. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, O Diyos. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Hallelujah. Pwede bang minsan pa malakas na palakpak para sa ating Panginoon? Oh God, you deserve it, O Lord. You deserve it, God. You deserve it, Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Panginoon, nagagalak ang aming mga puso. Nang sa umagang ito, kami ay sama-samang nakakapagpuri sa iyo. Na may sapat pa kaming lakas para ihayag ang kabutihan mo, ang kabanalan mo, Panginoon. Para umawit sa iyo at magdeklara, Panginoon, ang aming pasasalamat. Sa bawat araw na patuloy kang naging mabuti, Panginoon, heto po kami. Heto po ang puso namin. Sumasamba at handa pa sa mas madami mo pang gagawin, Panginoon. Hallelujah. Kaya, Panginoon, patuloy ka pong malugod. Patuloy ka pong maparangalan ng lahat-lahat sa amin. And let me share you to the word. It says po mula sa mga awit, ikaw ay aking Diyos. Ikaw ay aking Diyos, kaya naman ako'y magpapasalamat. Amen? Ang pagkadakila mo ay ihahayag. O pasalamatan ng Diyos na si Yahweh, pagkat siya'y mabuti. Pag-ibig niya'y tunay, laging tapat kailanman. Hallelujah! Ang ating Panginoon ay hindi nagbabago. Si Yahweh ay mabuti. Si Yahweh ay tapat noon, ngayon at magmakailanman. Kaya kung meron kang pasasalamat sa Diyos, meron kang pagsamba sa Panginoon, pwede mo bang itaas yan? Pwede mo bang purihan ng Panginoon? Oh. Hallelujah! Purihin ka, O Diyos. O Panginoon, purihin ang ngalan mo. Samahin ka, O Diyos. O Diyos. Patuloy kang mahayag, Panginoon. Hindi po kami nandirito, O Diyos, dahil sa mabubuting bagay na ginawa mo sa amin. But Lord, nandirito po kami dahil ikaw ay tunay na dakila. Ikaw ay tunay na tapat. At karapat-dapat ka, Panginoon, sa lahat ng papuri. Karapat-dapat ka sa lahat ng pagsamba, O Diyos. Kaya, Panginoon, mahayag ka. Mahayag ka, O Diyos. O Diyos. Purihin ka. Purihin ka.
dakila ka. Purihin ka, aking Ama. Itataas ang ngalan mo, ilalaganap sa mundo, dakila ka. Ika'y karapat-dapat na purihin. Ika'y karapat-dapat na sambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama. Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat na purihin. O ikaw nasambahin. Natatangi ka, O Diyos aking Ama. Ika'y nag-iisa. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Papupurihan ka. Suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Kanisay, suliranin man ay dumating, mga matay sa'yo pa rin nakatingin. Anumang daang tatahakin, mananaig, mangingibabaw ang kalooban mo. Ika'y karapat-dapat na puri, O Diyos. Nasambahin, natatanging ka, O Diyos aking Ama. Ika'y nag-iisa. Ika'y karapat-dapat. Ika'y karapat-dapat. O Diyos, sa'yong papuri. O Diyos, natatangi ka, O Diyos aking Ama. Ika'y ika'y karapat-dapat. Come on, sing it out. Oh, ika'y nag-iisa. Oh,
presensya mo, maghihintay sa'yo, aking Panginoon. Sa iyong kapangyarihan at sa kaya mong gawin, magtitiwala akong muli. Minsan pa, ako ay lalapit sa presensya mo, maghihintay sa'yo, aking Panginoon. Sa iyong kapangyarihan at sa kaya mong gawin, magtitiwala akong muli. O Diyos, sa milagrong mong hatid, sa pag-ibig mong hatid, luluwalhatid ka, papasalamatan ka, wala kang katulad, yes Lord, dakila ka sa aking pag-ibig. Yes, ang papurit pagsamba sa'yo, Diyos, luluwalhatid ka, papasalamatan ka, wala kang katulad, dakila ka tapat sa aking paghihintay, aapaw ng walang humpay, ang papurit pagsamba sa'yo. Oh Panginoon, nakilang ka. Oh Panginoon, oh Panginoon, hallelujah God. Umaagos, umaapaw ang pag-ibig mong tapat, bumubuhos na presensya at biyaya mong sapat. Umaagos, umaapaw ang pag-ibig mong tapat, bumubuhos, oh Diyos, umaagos, umaapaw ang pag-ibig, bumubuhos na presensya at biyaya mong sapat. Umaagos, umaapaw ang pag-ibig, bumubuhos na presensya at biyaya mong sapat. Luluwalhatid ka, papasalamatan ka, oh wala kang katulad, oh Diyos, oh Diyos, dakila ka tapat, aapaw ng walang humpay, ang papurit pagsamba sa'yo, luluwalhatid ka, papasalamatan ka, wala kang katulad, hallelujah, sa aking paghihintay, aapaw ng walang humpay, ang papurit pagsamba sa'yo, Yahweh, ang papurit pagsamba sa'yo, ang papurit pagsamba
Jesus, sa'yo ang kapurihan, O Lord. At magpakay, O Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapuri, O Diyos, kalwalhati at magpakailan. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Now we say, Jesus, sa'yo ang kapuri. Hallelujah, Lord. Oh, Jesus, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, O Diyos, kawalhatian. Oh, Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Oh, purihin ka, Yahweh, sambahin ka. Oh, Diyos, sa iyong papuri. Oh, hallelujah, hallelujah. We praise your name, we honor. Sambahin ka, O Diyos, sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Dakila ka, O Diyos, dakila ka, O Diyos. O Panginoon, karapat-dapat kang purihin. Karapat-dapat ka sa lahat ng pag-aawitan, sa lahat ng mga kamay na nakataas sa kalangitan. Sa bawat hallelujah, Panginoon, karapat-dapat ka, O Diyos. Salamat, Ama, dahil ngayong araw, malaya kaming nagagawa ang lahat ng ito para sa iyo. Malaya kaming nakakasigaw ng aming mga papuri para sa iyo. At malaya naming nasasambit, O Diyos, kung paano ka naging mabuti, kung paano ka kadakila sa buhay ng bawat isa. Kaya, O Diyos, patuloy ka pong maparangalan. Patuloy ka pong maihayag. Patuloy na masambit ang aming pagpupuri at makaabot sa kalangitan, O Diyos. Ikaw ang patuloy na pupurihin, patuloy na pasasalamatan at aawitan, Panginoon. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Purihin ka, Panginoon. Maghari ka sa apat na sulok ng sanktuaryong ito, Panginoon. Madakila ka, O Diyos. We honor you, God. Ito po ang aming samo at panalangin. Sa pangalan ni Jesus, everybody say, Amen! Hallelujah! Let's continue to be in the spirit of worship this morning dahil po ngayon po ay first Sunday of the month. Kaya naman ating gugunitain ang ginawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ngayong umaga. So ipanalangin natin ang handa ng ating Panginoon, ng ating puso ngayong umaga. Ang paalala mula sa salita ng ating Panginoon, ang sabi ng kanyang mga salita, so anyone who eats this bread
or drink this cup of the Lord unworthily is guilty of sinning against the body and blood of the Lord. That is why you should examine yourself before eating the bread and drinking the cup. For if you eat the bread or drink the cup without honoring the body of Christ, you are eating and drinking God's judgment upon yourself. That is why many of you are weak and sick, and some have even died. Para po manatiling pagpapala ang ating matanggap sa gawain na ito, hayaan po natin na pasiyasa tayo sa ating Panginoon. Siguraduhin po natin na nauunawaan po natin ang ating ginagawa. Kaya naman, maaari ko bang tanungin kung meron po bang first time na makakabahagi sa gawain na ito? Maaari po bang itaas ang kamay? Meron po bang first time? Meron pong first time. Kung meron pong salamat po sa inyong lakas ng loob sa pagtataas ng kamay. Kung kayo po ay first time na makakasama, makakadalo sa ganitong gawain, ay samahan niyo po ako sa maikling panalangin na ito. Panginoong Hesus, kailangan ko kayo. Maraming pong salamat, Panginoon, sa pagpapako doon niyo sa krus upang tubusin ang aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po ikaw sa buhay ko bilang Panginoon at tagapagligtas. Ganun naman, patawarin niyo po ako sa mga kasalanan na gawa ko noong nakaraan hanggang sa ngayon, Panginoon. Maraming pong salamat sa pagpapatawad at maraming pong salamat sa kaligtasan na natanggap ko ngayon. Sa pangalan ni Jesus, Amen. At para po sa lahat, tayo po ay manalangin. Panginoon, siyasatin mo ang mga puso. Sabi mo sa iyong mga salita, we should examine ourselves. Ngayong umaga, nagpapasiyasat kami at dalangin namin, Panginoon, na matagpuan din po kami na karapat-dapat na makasama sa gawain na ito. Dalangin namin, Panginoon, na patawarin niyo po kami sa anumang nagawa. Naisip, Panginoon, nasabi namin na mga kasalanan. Dalangin namin yung paglilinis at kapatawaran sa mga bagay na ito. Maraming pong salamat, Panginoon, dahil tapat ka, alam namin, patawad sa amin, Panginoon. Maraming pong salamat. Ngayon naman, itaas po natin ang tinapay. For I pass on to you what I received from the Lord Himself on the night when He was betrayed. The Lord Jesus took some bread and gave thanks to God for it. Then He broke it in pieces and said, "This is my body which is given for you. Do this in remembrance of me." Sabay-sabay po natin kainin ng tinapay. Taas po natin ang saro. In the same way, He took the cup of wine after supper, saying, "This cup is the new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my blood. Do this in remembrance of me as often as you drink it. For every time you eat this bread and drink this cup, you are announcing the Lord's death until He comes again." Sabay-sabay po nating inumin ang laman ng saro. Tayo po ay magpasalamat. In your own words, give thanks to the Lord. Panginoon, ngayong umaga, nagpapasalamat po ang bawat isa sa amin. Nagagalak ang aming mga puso. Dahil inaalala namin ang iyong ginawang sakripisyo doon sa krus. Dahil doon meron kaming pagpapalang natanggap. Habang buhay, nakapiling ka at pagpapala dito sa lupa, Panginoon. Maraming pong salamat dahil dito meron kaming pag-asa, meron kaming kagalakang maglingkod, meron kaming kalakasan. Panginoon, maraming pong salamat sa biyayang ito, Panginoon. Itong aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Sige po, makakaupo na po tayo. Magandang umaga po sa bawat isa. Batiin mo naman po ang iyong katabi ng magandang umaga. Good morning. Kung meron kang tao sa likod mo, batiin mo yan ng magandang umaga. Ayan. So nakakatawa po no, na kahit na maaga po ang ating service ay nandito po tayo, inuuna po natin ang ating Panginoon. Amen.
So, ngayong umaga ay meron lang po tayong kaunting anunsyo, no? Hindi lang kaunti siya, pero napakahalagang anunsyo po para sa bawat isa, para man sa kaalaman natin, ano? Ito pong ating mga bagong schedule. Kung nakita niyo po ay nakapost yan sa ating mga social media accounts. Ayan. Medyo maganda po yung combination ng kulay. Kitang-kita siya. Sa ating social media accounts ay malinaw po yan. At isi-share naman po at marahil nakita nyo na. So, yung first morning service, ito po ang inyong dinadaluhan. Kung first time po kayo, ay welcome po kayo sa pamilya ng Harvest Church of God, Taytay. Ayan, sa lumalaking pamilya natin. Ang first morning service po natin ay magsisimula pa rin ng 8 a.m. hanggang 9:15 a.m. na po tayo. So, yan po ang ating bagong direction po, or schedule po natin ngayong first morning service. So, bibilisan po natin. Hindi, biro lang po. So, syempre, mananatili po ang quality ng ating service po kahit na mas mabilis na siyang natatapos, no? Sa second service naman, magsisimula ito ng 10:15 a.m. So, para po, kung kayo naman ay nais na dumalo sa second service, siguraduhin nyo pong mag-a-adjust po kayo ng oras. Ang alis nyo po ay 15 minutes earlier na po, katulad nung kumpara dati. Tama po ba? Hindi po same time. Kasi darating po kayo 10:30. So wala na po kayo masyadong maabutan kung sa second service kayo. So 10:15 a.m., much earlier. Take note of that po. Sa inyong pag-alis, sa pagbiyahe, planuhin po nating mabuti iyan. Hanggang 11:30 a.m. na lang po. Ayun, tuwan-tuwa yung mga kananayan dyan. Makakapamalengke pa kami, ha? Makakapagluto pa kami. Di ba? Kasi nagmamadali pag uwi ng bahay, 12:00, di ba? Gutom na yung mga anak nila, wala pang nakahanda. Ganyan po kasi kami dati, pag 12:00 ang uwi. Sa bahay, lahat ay nagmamadali. Ngayon, may kaunti po kayong oras sa preparasyon po, no? At syempre, ang starting July 13 po, ay magsisimula na po ang youth service natin. Syempre, palakpakan natin si Lord. Amen. Magsisimula po yan next week, July 13, 4 to 5:30 p.m. po. Magsisimula po yan ng alas 4 ng hapon hanggang alas 5:30. Ang hirap po pag namili niya, ang hirap na Tagalogin. 5:30 p.m. po yan, matatapos. So, kakaiba po itong service na ito para po sa mga kabataan at feeling young at heart katulad ko na young adult. Ay mga ate at kuya, mga tito at tita ng Taytay. Ay tayo po ay iniimbitahan na dumalo po dito, no? So, kung ikaw man ay gustong umattend, feeling mo talaga yang at heart ka, why not, di ba? So, kahit naman di ka tito o tita na, di ba, malay mo ay maka-relate ka rin dito sa youth service. Pero para sa mga kabataan nandito po, ay meron po tayong registration mamaya para naman po malaman natin na mapaghandaan po natin yung mga dadalo, ano? Siyempre, revival night po natin ay mananatiling 6:30 hanggang 8 p.m. So marami na po tayong choices, ano? Okay? So yan po ang ating new schedule. Ngayong buwan ay i-take note nyo po yan, screenshot nyo po sa mga phone ninyo at baguhin nyo po ang inyong mga alarms para po makapagplano po kayo na mabuti. Siyempre, ngayong first month, ngayong unang araw o unang linggo ng buwan ay siyempre bagong series na naman tayo. Ito ay Doctrine Series ngayong buwan. So, napaka-exciting kasi siyempre ako po ay isa sa mga tagapagturo ng CLDP 1 dito po sa Taytay. So, years na rin po na ako po ay may pribilehiyong makapagturo ng Doctrine Series sa malapit po sa aking puso. Itong Doctrine Series. So, abangan po natin ang mga sermon dito sa unahan na napakaganda ukol sa doktrina, no? So, napakalalim nito pero alam ko ma-appreciate natin pag Word of God talaga mas may effect talaga sa buhay natin kahit ano pang series yan. Tama ba? So, this morning, syempre, napakaganda, simulan natin pag-usapan, walang iba kundi ang ating Father in Heaven. Diba? Our Father, that's why I entitled this sermon, Our Father. So simulan natin bilang simula ng linggo, unang series po natin ang ukol sa ating Panginoon. Diba? So let's stand up and let's read the Word of God together in Matthew chapter 6 verses 9 to 10. Napaikli lamang po at marahil ay
paulit-ulit niyo na pong nabasa o na ipinapanalangin dati, no? So, according to the Word of God, in this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name, your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father, dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang kumatagpo sa pangangailangan ng bawat isa sa amin. We came here, O Lord, na nangangailangan, Panginoon, ng bagong inspirasyon, ng bagong pagtuturo, ng bagong kalakasan mula sa inyong mga salita. Kaya naman dalangin namin, Panginoon, wag mo kami biguin. Ngayong umaga, nakatagpuin ang aming pangangailangan. Ganun naman, turuan mo kami. O correct mo ang aming mga misunderstanding, o correct mo ang aming mga buhay. Panginoon, anumang bagay na nais mong ituro sa amin, ngayong umaga ay makamit namin. Panginoon, maraming pong salamat ang aming dalangin na may pananampalataya sa pangalan ni Jesus. Amen. Sige po, kayo po ay makakaupo na muli. So this morning, napakaganda na simulan natin, no? Talaga na pag-usapan, it's all about our Father. So, in heaven. So, this prayer po ay si Jesus mismo nagturo sa mga nakikinig sa Kanya. No? Kasi may mga mali silang paniniwala noon kung paano makipag-usap sa ating Panginoon, kung paano manalangin. So kaya naman, sabi ng ating Panginoon, in this manner, you should pray. Ganito daw yung pattern na dapat nating sundin kung tayo ay mananalangin, lalapit sa ating Panginoon. So, ano nga ba ang mga desire ng Father according to this pattern of prayer na itinuro sa atin ni Jesus Christ mismo? Kasi iba talagang impact pag si Jesus Christ mismo yung nagturo. Ibig sabihin, mga katotohanan ito na mula sa langit talaga. Di ba? Kung tao mismo yung magsasalita nito, medyo meron pa tayong duda, di ba? Pero kasi si Jesus mismo came from His own mouth. This is how you should pray. And marireveal doon sa pananalangin, sa pattern na yun na itinuro sa atin ni Jesus Christ, what are the desires? Ano ba yung kagustuhan ng ating Ama na nasa langit? Naisip niyo na ba yun? Ano ba gusto ni Father in heaven? Ano ba ang gusto ni Lord sa atin? So, hindi ko na patatagalin pa. Ang una-una pong gusto sa atin ng Panginoon is gusto niya tawagin natin siyang Father. Sabihin niyo nga, Father. Okay, dagdagan niyo, our Father. And my Father. Okay, very good children. Pila po kayo, tatatakan ko po kayo dito. So, the Lord's Prayer, nagsisimula siya sa isang profound na acknowledgement nung relationship natin sa ating Panginoon na nasa langit. Nung napakalalim, napaka-profound, radikal na revelasyon, ng relasyon dapat natin daw sa Panginoon na nasa langit, to be called our Father. Our God is not a parang distant na deity o Panginoon na malayo sa atin, but a loving Father na who cares for His children na, totoo ba? Ang Panginoong nasa langit, na lumikha ng langit at lupa, mga bagay na nakikita ko na namamangha ako, napapanganga ako, kapag nakikita ko, ay talagang tunay ba? Natawagin ko siya na Ama na nasa langit. As we pray, tandaan po natin na dapat lumapit tayo sa trono na mabahaging bayaya ng ating Panginoon ng may lakas ng loob. No, knowing na ang ating Panginoon ay natutuwa kapag lumalapit tayo sa Kanya. Diba? Ito daw yung pattern, ito daw manner na natutuwa daw ang ating Panginoon, nade-delight daw ang ating Panginoon. Siya ay nagagalak pag tayo ay lumalapit sa Kanya. Pag tinatawag natin siyang Ama na nasa langit. No? Many people put utmost respect sa kanilang mga ama. Dito sa lupa, di ba? We put utmost respect sa ating mga ama dito sa lupa. Lalo pa kaya doon sa Father, o kaya Panginoon, doon sa langit. No, and there's nothing wrong about that. Na dapat galangin, di ba? Dapat i-respect natin ang todo. Di ba, ang ating mga ama, lalo na ang Ama natin sa langit, di ba? However, kung ang treatment natin sa ating Father is that at the expense po of our deep and intimate relationship sa Kanya, because we might offend God, di ba? We might say something wrong, di ba?
Marahil baka may mali akong masabi ng mga salita, natatakot ako, baka bigla akong parusahan. Di ba? Minsan ganyan yung pattern o na-adapt natin na mentalidad dahil sa nakagawian o maling mga nakagawian na kalakihan natin o mga na-observe natin nung tayo ay mga bata pa. Di ba, na dapat stricto ang mga ama. Di ba? Noong unang panahon ganun eh. Naniniwala ako ngayon, di ba, it's much more, mas loving na, mas intimate ang mga father ngayon. Pero kasi nakalakihan natin noon that father should be strict. Di ba? That father should be distant, dapat malayo. Dapat walang time sa family, dapat all about work. Ganyan noong unang panahon, I believe, di ba? Nung wala pang kulay yung mga TV. Ayan, yung ganong panahon. So I believe may iba na abutan dito yon at marahil ganon yung karanasan nyo at nakalakihan po natin that father should be distant, malayo sila. At dapat ay stricto. So and ang resulta nun sa atin, effect sa atin nun is to be distant as well sa ating mga father and to put utmost respect in the expense po naman, at the expense of ating intimate relationship sa Kanya. So, and pag ganun pong ating kalooban o mentalidad, there's something wrong sa atin or view ng ating Father. So, the Father invites us. Ito yung unang gustong ituro ni Jesus Christ eh. Ito yung gusto niyang ipadama sa atin. Ini-invite tayo ng Father to His family. Grabe naman. To own family of God. To become His own sons and daughters. Kung may realize natin, grabing kalaking pribilehiyo na maging kapamilya ng Diyos. Diba? Tayo, ini-invite to His own family. Diba? Maging guest ka nga lang ng ating Diyos, parang napakalaking pribilehiyo. Maging own family pa kaya. So, yan yung treatment sa atin ng ating Panginoon na nasa langit. The Father desires us na lumapit sa Kanya, to dwell on Him. Ganyan yung unang disenyo sa atin. Nung hindi pa nagkakasala si Eva at Adan, ang ating Panginoong ay mismong, yung nilalakaran ni Eva at Adan, ay mismong nilalakaran ng ating Diyos. Ganoon sila kalapit sa ating Panginoon. Walang distance, walang barrier. Walang boundary between God and human back then. And yun yung totoong disenyo sa talaga at kagustuhan ng ating Panginoon that human and God will dwell together kasama natin. Di ba ang ating Panginoon? Palagi natin kasama ang presensya ng ating Panginoon. Palagi kong sinasabi, madampihan lang tayo ng presensya ng ating Panginoon. It feels like heaven. Tama ba? Para bang nagbabago ang ating buhay. Madampihan lang tayo ng presensya ng ating Panginoon. Lalo pa kaya kasama mo siya 24/7. That's how good it feels to be with God. And God, the Father, invites us sa Kanyang family. Grabe, no? Kapag meron tayong distorted o mali na view ng ating Father, our tendency is to have transactional na relationship sa Kanya. Yung mga commandments niya, dapat kong sundin. Or else, ako ay paparusahan, pag ako ay nagkamali, ako ay ganito yung mangyayari sa akin. Marahil ganun ang mangyayari sa atin because dahil sa yun ang paraan ng pagtuturo sa atin ng Panginoon. Pero kung ang puso natin is following God out of compliance, not of love, ay may nagkakamali po tayo ng pagsunod o treatment sa ating Father in heaven. So alam niyo ba, nung unang panahon, sobrang radikal na pagtuturo nito ni Jesus Christ sapagkat umpisa pa lang ng pattern ng panalangin ng ating Panginoon. Totoo ba? Called God our Father. Sapagkat sa Old Testament, kung makikita nyo, they put utmost respect ang mga Hudyo, di ba, sa ating Panginoon. They don't even call Him Father. They call Him Yahweh, God, the God of their ancestors. Di ba? Pero dito sa New Testament, may radikal na pagtuturo si Jesus Christ na itong Ama na itong Panginoon na nasa langit, tawagin niyo na rin Ama from now on. Ini-invite ko kayo. Tawagin niyo na rin siyang Father. Come on. Di ba? Yun yung gusto na gawin ni Jesus Christ. Ito yung invitation ni Jesus Christ sa panahon nila. No? Sabi sa John chapter 14 verse 8 to 9, Philip said, Lord, show us the Father, and that will be enough for us. Grabe, no? Grabe, undemanding naman ang mga to. Sabi ni Philip, Lord, pakita mo naman po si Father.
And sapat na, masaya na kami. Ang lakas ng loob ni Philip. Di ko alam kung masasabi ko yon sa panahon nila. Pero sabi sa 9, Jesus answered, sinagot naman niya. Diba? Hindi naman ganon kalupit si Jesus Christ. Naintindihan niya kung saan nanggagaling si Philip. Sabi niya, don't you know me, Philip, even after I have been among you such a long time, anyone who has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father? Sapagkat Jesus Christ, Holy Spirit, and God, ay isa po sila. I believe ito po ang topic sa Manila. So it's about Trinity sa Manila. Pero part of our doctrine rin po kasi, when Philip saw Jesus Christ, ay nakita niya rin si Father at the same time. So naramdaman natin ang pag-ibig ni Jesus Christ, naramdaman rin natin ang pag-ibig ng Aba. After all, ang ating Ama, because of His compassion, gave His only Son to us. Diba? So they have the same love na ibinibigay sa atin. Sinakripisyo niya ang kanyang anak, and the Son sacrificed His own life for us. So yung pag-ibig nila ay nag-iisa para sa atin. So whenever we come to Him in prayer, we can boldly ask as children. No? So respect doesn't mean you have to be distant. Respect and intimacy are possible. Hindi ibig sabihin na nirespeto mo ang ating Panginoon ay you have to be distant. Respect and intimacy together are possible. Posible po iyan. Pagdating sa pananaw natin o turing natin sa ating Diyos na nasa langit o Ama natin na nasa langit. Di ba? Kahit ako, nasanay ako na Diyos na nasa langit. Sanayin kaya natin sarili natin na Ama na nasa langit. A Father in heaven when we are praying just like what Jesus told us in the Bible itself, in the Word of God itself. Okay, pangalawang gusto ng ating Panginoon na nasa langit is to be honored. Hallowed be your name. Ito yung sabi ng salita ng ating Panginoon. According to Matthew chapter 6, verse 9, yung unang part niya, kaya po ay may letter B dyan. So napansin po natin, it is not a petition, hindi ito parang kahilingan na Lord, sana ikaw ay ma-honor. No, Lord, sana ikaw po ay maparangalan. No, because God deserve honor. Period. No, hindi ito sana, hindi ito wish na parang Lord, sana ma-honor ka. No, it is a declaration. No, it is an expression of praise. But it's not a petition. No, it is a declaration that God would be honored. Hallowed be your name sapagkat karapat-dapat siya ng honor. No, it is the request that we pray, that God would see to it na ang kanyang pangalan ay ma-honor mismo. No, hindi mo ipagpapray, Lord, sana po ma-honor ka. Hindi this is a petition, a declaration na ma-honor talaga ang pangalan ng ating Panginoon. Jesus is telling us to pray, to see to it that His name, God our Father, to be honored. Which means, ang ibig sabihin po ng hallowed ay to be revered, to be exalted, to treat as supremely precious, napakahalaga ng pangalan ng ating Panginoon. So, one prayer does not move God, yung kanyang kamay, kung hindi naman niyang gustong gawin. Diba? Kung mananalangin ka, Lord, sana ma-honor ka. Pero kasi ang goal talaga ng ating Panginoon, ang kanyang katangian ay ka-honor naman talaga. So that's why it is a declaration and He has every intention that His name to be honored at all times. Palaging sa lahat ng pagkakataon, ang intensyon ng ating Panginoong Diyos ay ma-honor siya sapagkat karapat-dapat siya ng honor. Nothing is higher in the priority list ng ating Panginoon kundi mabigyan siya ng glory at all times. Sapagkat karapat-dapat siya ng glory. Why we should pray anyway? Ba't kailangan, Lord, hallowed be your name? Bakit kailangan manalangin pa rin tayo kung ang intensyon ng ating Panginoon ay mabigyan pa rin siya ng kapurihan sa lahat ng pagkakataon? Unang-una, by praying, we acknowledge po yung superiority ng ating Panginoon sa atin. Lord, ma-honor ka at hindi ako. Yun ang ibig sabihin nun eh. Lord, I submit to you. Sumusunod ako sa iyo. I give up to your will. It's for your honor, hindi para sa akin. Yun ang ibig sabihin ng panalangin na ito. Panginoon, ina-acknowledge ko na mas mataas ka sa akin. That's why you are worthy to be honored. Hallowed be your name.
One thing is to desire. Isang bagay ang mag-desire ng mga bagay. Di ba, naisip mo, gusto ko ng mga ganito, gusto ko ng mga bagay, gusto ko makamit ito, gusto kong marating ito, etc., etc. Pero one thing is to pray for it. Tama ba? Marami tayong gusto sa buhay natin. Material na bagay, marahil promotion, pera, kayamanan. Pero lahat ba yan ay pinapanalangin natin? Ano yung pinapanalangin natin? Those things that are important to us, tingin natin na priority, na makamit natin, na matugunan sa atin. Tama ba? Kung pinalangin natin lahat ng gusto natin, di kulang isang araw, tama ba? Lord, gusto ko nito, gusto ko ng ganyan, gusto ko ng ganyan, etc. Diba? Di kulang yung buong isang araw para panalangin yung mga gusto natin. Ano yung pinapanalangin natin? The things that are important to us. Yun lang. Sapagkat we don't have enough time to pray for all the things. Kaya naman, one thing is to desire for all those things and one thing is to pray. Ano ibig sabihin nun? Pray for na maitaas ang pangalan ng ating Panginoon. No? By praying, we deeply want that to happen. Gusto natin, Lord, mangyari sana ito. We are sincere because isinama mo siya sa panalangin. Totoo ito, sincere ka. Totoo ang iyong kalooban. No? Yung mga prayer natin contains about yung gusto natin sa life, gusto natin para sa mahal natin mahal natin sa buhay, etc. And that should include na ma-honor rin ang ating Panginoon. Ano? The other thing is ma-align sa pamamagitan ng panalangin yung priority natin sa buhay in line with the priority of God. By asking God's name to be honored, we align sa desire ng puso ng ating Panginoon o agenda ng Panginoon sa agenda natin. Lord, ma-honor ka sa buhay ko. Sa pamamanalangin na pamamagitan ng pananalangin na yon, ina-align mo yung agenda mo sa agenda ng ating Panginoon. Because, kung ma-honor ating Panginoon, you will do also all the things that will cause His name to be honored. Tama ba? Pinapanalangin mo, Lord, sana ma-honor ka. Kabaliktaran naman pala yung ginagawa natin. So, hindi siya tama, di ba? Hindi siya make sense. Kung panalangin natin, Lord, your name should be honored, ina-align rin natin yung buhay natin by praying that. Tinatry rin natin i-align yung agenda natin with His own agenda as well. Okay? So, for us to treat God as holy, kailangan na ituring natin ang ibang anggulo ng pagkakakilala natin sa Kanya. According to the Bible, ang source of fear daw natin is the knowledge of God. Sa Proverbs chapter 1, verse 7, ang sabi dito, the fear of the Lord is the beginning of knowledge. Ano bang ibig sabihin ng pagkatakot sa Diyos? Paano ba natin ma-honor ang Panginoon pag tayo ay takot sa Kanya? Maikli nating talakayan about the fear of God. Ang ibig sabihin nito, until na maunawaan natin na ang lalim ng dunong ng kapangyarihan, ang kagandahan, ang kalakasan, at lahat ng kayang gawin ng ating Panginoon, hindi natin mauunawaan at wala tayong makukuhang karunungan mula o pagkakaalam mula sa Kanya. So until we understood yung Kanyang katangian, yung mga attributes ng ating Panginoon, hindi tayo magkakaroon ng takot sa Kanya. Tama ba? When you understood paano niya ginawa ang lahat ng bagay, paano niya pinagtatagpi-tagpi lahat ng pagkakataon sa buhay mo, paano niya ginawa ang lahat na nakikita mo, paano niya pinagkakabit-kabit yung mga molecules na pinag-aaralan natin, paano niya dinisenyo ang mga nakikita natin sa paligid, yung physics ng mga bagay, di ba, ang langit at lupa na nakikita natin at lugar na tinitira natin. Until we understood paano nangyari yung mga bagay na yon, hindi tayo magkakaroon ng takot sa Kanya. So, the attributes of God, kapag naunawaan natin po yan, tayo po ay magkakaroon ng takot sa Kanya. So, kung kayo po ay nag-aaral ngayon, ko po yung estudyante, so, alam ko kayo po ay nagre-research about science, technology, alam nyo kung gaano ka-complex ang lahat ng bagay.
Tama ba? It's something na may mga bagay pa rin na hindi natin ma-explain hanggang ngayon na ginawa ng ating Panginoon. Tama ba? So kahit ito yung takot na meron dapat tayo, Lord, hindi ko alam yung mga bagay na to eh. Ikaw yung may alam na to. So I fear na na meron kang kapangyarihan na higit sa nalalaman ko pa. Di ba? Meron kang kayang gawin na higit pa sa alam kong nalalaman ko, sa na-observe ko. There's something more God can do. Sapagkat limitado yung ating pag-iisip. And that's why we should fear Him because of that. Knowing the attributes of God. And pangatlo is, and ito yung kanina, no? Ayan. And pangatlo, for His kingdom to come. Ito po yung pangatlong gustong mangyari ng ating Panginoon is for His kingdom to come. Your kingdom come. Diba? Yan yung panalangin ng ating pattern na itinuturo ni Jesus Christ. It is worth mentioning po sa ESV Bible, kung meron po kayong ESV translation ng Biblia, ang kingdom ay na-mention the word ay 126 times. Napakadaming beses na sinabi o nabanggit sa ESV translation. In the gospel alone, 126 times, ibig sabihin meron pong bigat, meron pong laki, yung ibig sabihin po ng gospel, ng definition ng kingdom po para sa gospel. The most important thing about the kingdom of God, para ma-help tayo na ma-understand, ano ba yung tinutukoy, Lord, ano pa ang kaharian ng Diyos? Di ba wala naman kami nakikitang palasyo? Di ba, ini-invite mo kami as children, pero wala naman akong pinapasukan ng mga gates. Wala naman mga karwahe at mga sundalo na kami nakikita dito sa lupa. Di ba, what is the kingdom of God? Naitanong niyo na ba yun? Ano ba ang kaharian ng ating Panginoon? So, para maunawaan natin ang bagay na ito, ang basic meaning po ng kingdom of God, hindi po ito mga tao, hindi po ito physical na mga nakikita natin, di ba? Hindi ito yung mismong mga castle, di ba na-imagine natin sa Disney, di ba? Mga nakita natin ng mga castle sa mga sa TV, di ba? Sa mga documentary, hindi ito yung kingdom na tinutukoy ng ating Panginoon dito, that your kingdom come. Ang kingdom creates people. The kingdom creates reality. So, but the kingdom of God is, ito po ay ang paghahari ng ating Panginoon. So, in simple terms, ito po ang reign of God. Sa ating buhay, the kingdom of God should come. So, sabi daw ni Jesus Christ, ang desire daw ng ating Panginoon is the kingdom ng Panginoon ay dumating. No, we should pray that every day, bring Lord the kingdom here. Dumating nawa ang kaharian ng ating Panginoon, maghari siya nawa dito sa lupa. No, it's not the way we want it to be. Itong sino man naghahari dito, 'di ba? Sino naghahari sa barangay niyo? Sino man naghahari sa ating munisipyo? Sino man naghahari sa Pilipinas? Lord, this is not what we want to na magkaroon na paghahari. 'Di ba? Sapagkat hindi kami natutuwa sa karanasan namin, ano? So, bilang mga Pilipino, alam natin 'yan. It's sawang-sawa na tayo sa korupsyon, sawang-sawa na tayo sa paghihirap, sawang-sawa na tayo sa kawalan ng access sa healthcare, sa mga karampatang benepisyo sa mga manggagawa, magandang pasilidad sa mga ospital, sa mga eskwelahan, quality na edukasyon. Magwelga tayo sa labas. Hindi, joke lang. Di ba? Well, you should be passionate about these things kasi kung tatanggapin nyo na lang po talaga yung mga bagay na ito, wala pong magbabago sa Pilipinas, sinasabi ko sa inyo. That's why you should be radical about it, na pagbabago sa ating political na climate dito po o kalagayan dito sa ating bansa. Tayo po ang nagtatayo ng mga tao doon sa kung sino man naghahari po sa atin. Diba? At kung hindi po tayo natutuwa sa kanilang paghahari, ay dapat po tayo ay aware sa ating mga karapatan. Ayan. So, Lord, hindi po kami natutuwa sa paghahari dito sa lupa.
ng mga taong ito. Diba? That's why we should pray, Lord, yung kingdom mo na lang maghari dito. Sapagkat pag ang kingdom mo naghari dito ay merong satisfaction, merong kagalakan, 'di ba? Pantay-pantay, merong justice, 'di ba? Marahil kung talagang si Lord ang naghari dito ngayon, 'di ba? Di sana wala tayong reklamo ngayon sa kalagayan natin, 'di ba, bilang mga Pilipino. 'Di ba? If you want your situation to change, don't just pray for your particular situation. Pray for the kingdom of God to come. Sa gayon, magbago lahat ng kalagayan natin. Tama ba? Amen ba dun? Siyempre, panghuli, for His will to happen. Yun ang gusto ng ating Panginoon Diyos na ang kanyang kalooban ay mangyari. Your will be done on earth as it is in heaven. Sabi sa Matthew chapter 10, verse 9. Gusto na ating Panginoong Jesus na manalangin tayo with the desire na yung kalooban ng Diyos ay mangyari dito rin sa lupa. Kagaya ng sa langit, according to the Tagalog translation, mangyari kung ano may nangyayari sa langit. Lord, sana yung kalooban mo mangyari dito sa lupa. Parang yung kaharian ng Diyos. Panginoon, yung paghahari mo doon sa kalangitan, sa heaven, ay nawa mangyari ka rin dito. Sapagkat gusto namin ng pagbabago. Ganun rin naman dito, panalangin. Medyo synonymous ito. Ito naman yung kalooban ng Diyos. Lord, yung kalooban mo sa langit kasi walang pumipigil eh. Walang disobedience sa langit. Lahat sumusunod sa'yo. Lahat goes according to your will, sa iyong kalooban. Doon sa langit, walang humahadlang. Lord, sana yung kalooban mo, kung paano yun nangyayari sa heaven, ay sana mangyari rin dito sa earth, sabi. Kung ano yung nangyayari, di ba? As it is in heaven, your will be done on earth. So kung ano may nangyayari sa langit, sana mangyari rin dito sa lupa. Yun yung panalangin na yun. On earth, there is disobedience to His will. Di ba? The citizens of Jesus' kingdom, tayo pong lahat, will want to see yung will ng ating Panginoon. Thus, done as freely on earth as it is in heaven. Kung ano yung nangyayari sa langit, nawa, mangyari rin dito sa lupa. When we pray that God's agenda will be done here on earth, kung ano man agenda ng Panginoon sa langit, maging agenda rin niya dito sa lupa. We might say, Lord, will mo naman yan, nasusunod naman talaga palagi ang will mo eh. Tama naman, di ba? Palagi naman nasusunod ang will ng ating Panginoon. Pwede natin sabihin, Lord, sige na nga, will mo naman ang masusunod, di susunod na lang ako kasi wala, nasusunod rin naman ang will mo anyway. So with fatalism po yung tawag doon, na your will be done and there's nothing I can do, I will just follow. Diba? Pangalawa, pero pwede nating ituring ito, Lord, magtitiwala ako sa iyo with all my heart sa iyong perfect will. Do your will because I know it is best sa aking life. Change me kung may hindi ako naunawaan sa will mo. Diba? So in heaven, there is no disobedience and no obstacles to God's will. So sa ating mga buhay, before I conclude this sermon po, God's will is also a process. Proseso rin po ang kalooban ng ating Panginoon. Minsan kasi, yung kama ng kalooban ng ating Panginoon, yung kama, nilalagyan natin ng tuldok. Panginoon, bakit ganito lang yung kalagayan ko? Ba't ganito lang yung narating ko sa buhay? Ba't ganito yung naabot ko ngayon? Hanggang dito na lang ako. Nilalagyan natin pangkaraniwan ng tuldok yung kalooban ng ating Panginoon na para sa Kanya ay kama lang naman. It's a pause. Diba? God is teaching us somehow na mag-intay tayo, to be patient, sapagkat ang kalooban ng Panginoon ay proseso, napakatagal po na proseso ng kalooban ng ating Panginoon na mangyari sa atin kasi hindi natin minsan na-appreciate ang ginagawa niya in the background. Hindi natin nakikita. Diba? His plan and will are progressive depending on what He wants to accomplish in our life. Tuloy-tuloy po yan ang Diyos sa ating buhay. Kaya wag natin tuldukan yung kung ano man karanasan mo ngayon. Lord, ganito na kalagayan ko, mukhang hindi na magbabago eh.
Diba? Hindi na ako mangangarap ng malaki kasi parang imposible naman. Diba? Parang hanggang ganito na, ito yung resources na nakikita ko, parang hindi naman yata posible yung mga bagay na ito. Ikaw na mismo nagtutuldok sa mga bagay na progresibo sa paningin ng ating Panginoon. Diba? So this morning po, ang hamon para sa atin, mga kapatid ko, is to align ourselves po with the desires of ating Panginoon. No, align natin yung ating mga sarili. Tayo, mga Kristiyano, nagpunta tayo sa church, di ba? Kilala na natin ang Panginoon, di ba? And we came to here because we want to worship God. And no one here wants to makuha o ma-break o anong desire ng ating Panginoon. Ano? So walang pumunta dito, Lord, ayokong gawin yung desire mo. Diba? Lord, ayoko nga. Kasi napilitan na lang ako pupunta dito. Hindi. You came here because you want na matupad ang kalooban ng Diyos sa buhay mo. You came to here because priority mo ang ating Panginoon. You came here because importante sa'yo ang salita ng ating Panginoon. Importante sa'yo makapag-worship sa Kanya. Gumising ka na maaga, naligo ka, diba? Nag-ready ka, nag-effort ka, nagpamasahe ka, pumunta ka dito nang hindi walang dahilan yon. Nagpunta ka dito sapagkat importante ang Panginoon sa'yo. Tama ba? Importante si Lord sa'yo. Importante ang Ama nating nasa langit sa'yo. And this time around, let us pray. Let us ask the Lord na yung will ng ating Panginoon is to be aligned with our will as well. Yung agenda niya, maging agenda nawa na atin rin. Diba? We saw that God na gusto niyang matupad ang will niya sa ating mga buhay. So let's pray today na matupad nawa yung will niya sa atin. No? Gusto niyang for His kingdom to come on earth. And that wouldn't happen kung magre-refuse tayo makipag-cooperate. Lord, let your will be done on earth as it is heaven. Lord, your name be honored. Pero we refuse to cooperate with God. So, parang may disconnect, di ba? So right now, I want us to pray to God, lumapit sa Kanya with an open heart, no? Na meron talagang sincere na desire na sundin yung kalooban o desires ng ating Ama na nasa langit. After all, siya yung nag-i-invite sa atin na tawagin siya ng Ama. Tama ba? Shall I ask you to stand up and let us read the Word of God again? So this time around, I want you to appreciate every word na nabanggit sa salita ng ating Panginoon. Matthew chapter 6 verse 9 to 10. Sabay-sabay po nating basahin. In this manner, therefore pray, Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Sige po, tayo po ay manalangin ngayong umaga. Panginoon, naunawaan namin ngayong umaga ang desire mo. Naunawaan namin, Panginoon, ang kagustuhan mo. Panginoon, sa pamamagitan ng itinuro ni Jesucristo mismo sa Biblia, Panginoon, aming na-appreciate ang turing mo sa amin, Panginoon. Sino kami? Para ituring mo ng mga sariling anak mo, invite mo kami sa inyong kingdom, invite mo kami pang magkaroon rin ng karapatan, nin-invite mo kami para magkaroon ng magandang buhay. Sino kami para magtamo ng mga bagay na yun, Panginoon? Pero you did it anyway. Out of your love, Panginoon. Isa yun sa mga bagay na hindi namin maunawaan o kailanman masusukat ang pag-ibig mo sa amin, Panginoon. Kasi kahit na gaano kami kasuwail, Panginoon, sa pagsunod namin sa iyo, nandun ka rin pa rin, Panginoon, para invite kami sa iyong sariling pamilya. Salamat po, Panginoon, sa pag-ibig na ito na ipinapa-appreciate mo sa bawat isa sa amin, Panginoon. We are thankful, Lord, for this great privilege, Panginoon, pribileyo na meron kami na makabahagi sa iyong pamilya. Panginoon,
And now, Lord, we understood all these things that you have taught us, that we should honor you, to call you Father, that your kingdom come, and your will be done on earth as it is in heaven, Panginoon. Ngayong umaga, dalangin namin na anuman ang iyong kalooban, Panginoon. Anuman ang iyong gusto, ang iyong mga agenda, purpose sa aming mga buhay. Lord, turuan mo kami as we pray, as we continue to pray this, according to the pattern of Jesus Christ, ay maging pattern rin, Panginoon, ay ma-align rin, Panginoon, aming mga kalooban sa iyong kalooban. Ma-align ang aming kalooban sa mga gusto mong mangyari. Panginoon, as we pray this, Panginoon, we may honor you, mabigyan ka namin ng karangalan, Panginoon. Right now, Panginoon, ino-offer namin ang mga sarili because we know it is just the thing that we just one thing that we can offer, Panginoon, aming mga buhay. Isa lamang mabibigay namin, Panginoon, kundi ang buhay namin, wala nang iba. Kaya naman ngayong umaga, Panginoon, sinusuko namin ito, let your will be done in our life. Let your agenda be done in our life, Panginoon. Itong aming dalangin, na may pagpakumbaba, Panginoon, pagsuko sa inyo, sa pangalan ni Jesus.